guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At ang mga advices na sinasabi ko dito sa baraha na mula sa higher dimension, makakabuti pong gawin nyo lamang na sanggunian. Okay guys, be open mind po At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. At ngayon po, ang gagawin ko pong reading, malamang yung iba sa inyo, marami kayong katanungan sa sarili nyo, kung bakit ako lang ang nakakaranas ng ganitong paghihirap, bakit wala akong karelasyon, or bakit hindi ko maintindihan ang kaganapan na nangyayari sa buhay ko. Malamang na palagi mong hinahabol ang kaligayahan at kinokontrol mo ang iyong sariling isip, At hindi mo rin alam, hindi mo namamalayan na meron ka palang blockages sa pag-ibig mo, sa relasyon mo sa mga tao, kung paano ka nakikisama, nakikisalamuha. Dahil konektado rin yan sa magiging karelasyon mo. So yan ngayon ang gagawin kong reading sa inyo. At hihingi tayo ng advice po. Okay? Mensahe mula sa higher dimension para magkaroon ka ng kalayaan para sa pagkilos mo sa darating na susunod na buwan, sa susunod na taon. Okay? So move on na po tayo sa ating reading. Scorpio, ang mga nangyayari ngayon sa iyo, Ano man sitwasyon, ano man kalagayan ng meron ka, mga taong nakikilala mo, nakakarelasyon mo, mahalaga yan sa iyo. Okay, so ngayon, aalamin natin yung kasalukuyan mong sitwasyon sa love life mo. Yung relasyon mo sa tao, sa mga tao, Kasi may connection din yan sa iyong relasyon, Hindi pwedeng kayo lang ng person mo, Dahil syempre, kung lalo na kung mag-asawa kayo, so, merong pamilya niya, pamilya mo, na konektado, di ba? New life. Bagong gising ka lang dito. Mukhang ka dito free-spirited ka dito Scorpio. Relax, everything is okay. Talagang relax ka dito. Pareho sila, Titingnan mo naman. Pero alam mo Scorpio, tingin ko sa'yo sensitive kang tao. Maselan. At ma-emosyon ka. Kung titingnan mo naman itong unicorn. Maselan, free-spirited, at saka tingin ko sa'yo, romantic kang tao. All tied up. All tied up. Romantic dreamer ka siguro, Hopeless romantic, mga ganyan. Ikaw ang masasabi ko na tao at attracted ka sa person mo. At may kakayahan kang iparamdam sa tao ang pagiging passionate mo sa kanila. Kahit na sabihin mo, yan si Scorpio, mahiyain yan. Hindi, mahiyain ka pero nagagawa mo. Na ilalabas mo yun sa kabila ng pahiya-hiya ka pa. Mayroon kang kakayahan na in your own way na iparamdam sa isang tao yung pagiging passionate mo sa kanila, yung pagkaroon mo ng masasabi kong interest, kung meron kang interest sa taong yun. Kaya nga lang, ikaw, may ugali ka na
madaling magbago ang damdamin mo. Medyo alanganin ka pa, may parang sumisilip ka, parang gusto mo na mailabas ng ano. Kaya madaling magbago ang damdamin mo dito. Malamang na ikaw ang tao na mas binibigyan pansin mo yung material or yung pera. Doon ka naka-tied up. At saka kung titingnan mo naman yung pananamit niya, di ba? Mukhang gorgeous na parang mamahalin itong damit nito. Reaching your destination, your light is shining brightly. Okay. Malamang na lumayo ang loob. Kasi palayo, tinan mo yung bubble, di ba? Para magmula dito, papalayo ng papalayo. Lumayo ang loob or dahil sa ikaw, mas binibigyan pansin mo yung material na bagay, mas doon ka nakafocus, binibigyan pansin mo yung pera, mas doon ka in na in. Kaya, nagkaroon kayo ng lamat dito. Ang inyong samahan o yung mga tao sa paligid mo, lumayo yung feelings nila sa'yo. Pero ang totoo niyan, ikaw ang librang mapagmahal. Mapagmahal kang tao. Hindi Libra, Scorpio pala. Sinabi ko ba Libra? I'm sorry Ikaw ang Scorpio na mapagmahal na tao. Lost and found. What was one lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realize we're lost. Urong lang natin dito Ganyan. Ay, ganda. Pareho silang violet. Tabi natin dito para. Favorite color ko yung violet. Mapagmahal ka talagang tao. Mapagmahal ka, mapag-alaga na tao, Ikaw, Scorpio. Kaya, kapag lumalim yung inyong samahan o yung pagkakaibigan pa lang, talagang nakakita ko sa'yo, magbubuhos ka talaga ng pagmamahal. Magbubuhos ka ng pagmamahal, mag-e-effort ka, magbibigay ka talaga ng time, bibigyan mo talaga ng attention yung person mong yun. At masasabi ko na doon mo talaga ibubuhos yung energy mo. Ikaw ang isang tao na loyal, mapag-contribute ka rin, At para sa'yo, importante yan. Importante yung mga ganyang klaseng feelings, damdamin, na which is kailangan pag-ingatan mo. Kasi meron tayong lost and found. Kailangan pag-ingatan mo. Pag-iingatan mo siya na huwag lumayo yung feelings ng person na yon, or huwag ka maka-intimidate ng tao. At huwag mong yung person mo or yung tao sa kapaligiran mo, At isa pa, huwag mong ipilit yung gusto mo. Okay? Huwag mong ipilit sa kanila na yung sarili mong paniniwala or kung ano ang mahalaga para sa'yo. Tingin ko, kapag nakaranas ka ng kahirapan, pag sinabi mo, grabe naman to, ganyan. Yung mismong nararanasan mong yun, kung anong sitwasyon, kaganapan ng meron ka, na nahihirapan ka, or kahirapan na nararanasan mo ng time na yan, o yung kasalukuyan mong sitwasyon ngayon, nahihirapan kang kontrolin yung damdamin mo. Nawawala ka which is kaya mo namang kontrolin yan, pero nawawala ka.
Alamin natin kung ano ang blockages na meron ka sa pag-ibig mo, sa relasyon mo sa mga tao. Pasensya na ha, maliit itong barahan natin. Decide. It's time to clearly make a decision about what you want. Parang gusto ko pa the same na baraha. Oops. Alam mo, tingin ko naman, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga blockages na meron ka. Kaya nga lang, hindi mo maiwasan Share. When you share, everyone feels happy. When you share, everyone feels happy. Malamang meron kang hindi maiwasan dahil sa kaganapan sa iyong paligid Kaya selfish na tao ka. Lumalabas ang pagiging selfish mo. At the same time, may anxiety ka rin. Or madali kang kapitan. Madali kang mabalisa. Naghahanap ka ng kamalian ng tao. Tapos, malamang yung maling yun, sinasabi mo sa ibang tao din, Sinasabi mo sa mga tao sa paligid mo, or let's say, kung mag-asawa kayo, magkarelasyon kayo, kinikwento mo, kahit hindi nanliligaw pa lang sa'yo, meron kang ugali na tinitingnan mo yung negative side o yung dark side, kamalian ng isang tao, ng person mo, tapos sinasabi mo sa family mo, sa friend mo. May ugali ka kasi na umaasa ka na merong kakampi sa'yo, yung ikaw ang maiintindihan, ikaw yung kikilingan. So yan ang nakakita ko sa'yo, Pero, ano pang masasabi ko sa'yo, Scorpio, Scorpio, kung sinasabi mo sa sarili mo na, for example, kasi mga negative itong sinasabi ko, kung sinasabi mo sa sarili mo na hindi ako yan, wala akong ganyang klaseng negative side, wala akong kinikilingan, hindi ako selfish, kilala ko ang sarili ko, kung yan ang sinasabi mo, bigyan lang kita ng idea, Kasi, based sa research ng, URich researchers na mga, psychologist company, na-discover nila na tayong mga tao, 95% sa mga tao na sinasabi nila, or ikaw malamang Scorpio, sinasabi mo na kilala ko ang sarili ko, hindi ako ganyan. Meron ka sigurong ganyang pag-iisip, Pero sasabihin ko lang sa'yo, Scorpio, ang totoo niyan, ang tao, yung mga nagsasabi ng 95% na kilala nila ang sarili nila, ang totoo niyan, 10 to 15% lang ang alam. Kung sa spirituality ka sinasabi, 95% at yung alam lang natin is 3 to 4% lang. Kaya, imposibleng sabihin mo na kilala mo na ang sarili mo. Okay? So, kung sinasabi mo na hindi ka selfish, then alamin natin yan. Bakit ka naging selfish? Bakit ang ugali mo ay selfish? Kung hindi mo palaging ugali yan, so bakit lumabas yung pagiging selfish mo? Kung hindi ka talaga tutunay na selfish, alamin natin yan sa barahan natin. Yang. Meron tayong yang. Yang na baraha.
joy and delight. Open your heart to joy. Open your heart to joy. Young, decide, relax everything, reaching out your destination. Tingin ko sa'yo, open your heart to joy, tingin ko sa'yo, magulo ang pag-iisip mo. Or kapag magulo ang pag-iisip mo, nababahala ka siguro dito, At wala kang ibang iniisip, kundi yung sarili mo na lang. Doon ka na lang nakafocus. Hindi mo na nare-realize na yung side ng person mo, or yung side ng ibang tao, yung side ng pamilya mo, kung sino man yun. At dahil sa ikaw ay may ugali na mas binibigyan mo ng pansin, yung material na bagay, or masabi kong pera, Kasi dito rin bilog. Tapos dito bilog din, meron tayo, Tapos dito yung damit niya, tinan mo, kumikinang yung damit niya, di ba? So, mas doon ka nakafocus, Malamang yung iba sa inyo nagiging madamot kayo dito. Hindi nyo na na-share yung blessings, yung natatamo nyo. Baka yung iba sa inyo, kayo ang provider or protector. Kaya, sinasabi mo na dapat ako masusunod dito. Ako ang magde-decide kasi meron tayong decide na barahan. So, kapag shinare mo yung blessing na yan, gusto mo ikaw yung boss, ikaw yung magde-decide, ikaw yung masusunod. At dyan gumagana ang pagiging mapag-control mo. At hinahanap mo na yung kamalian ng tao, kamalian ng person mo, o yung mga tao sa kapaligiran mo. Like ng pera, Saan nila ginamit? Paano nila ginamit? So, meron ka mga gano'n. Ngayon, gusto mo malaman kung saan ginamit. Kailangan valid yung reason na yun. Valid kung saan ginamit yun. So, meron ka ganyang pag-uugali, Kaya lumalabas yung malamang yung tingin sa'yo ng tao na nagiging selfish ka, nagiging madamot ka, nagiging mapag-control kang tao. Dahil sa ganyang sitwasyon na nagaganap sa'yo. Go deep, explore your roots, grounding. Alam mo, dito ko nakakita sa tatlong barahang ito, at saka ito. Actually, ito, di ba? Yung kung titingnan mo yung upo ng kabayo naka-relax, talagang yung nakayupi yung tuhod niya. Ganon din ito, talagang relax. Din ito rin, naka-relax din. May similarity ang mga baraha, kung titingnan mo ng maigi talaga, So, sa tatlong barahang to, akit lang natin ng konti. Magdadagdag pa kasi tayo ng ating baraha, So, nakakita ko dito sa'yo, kasi may anxiety ka, or madali kang kapitan ng anxiety, Malamang na ikaw, masasabi ko dito, naghahanap ka kasi ng seryosong relasyon, At the same time, gusto mo kasi mag-relax, So, meaning, at saka magsuot na magagandang damit, Tingnan mo naman to, So, malamang na ang hanap mo sa isang relasyon, emotionally and financially secure. Malamang yung iba sa inyo, ang hanap nyo na sa isang magiging karelasyon nyo, successful, generous, dependable, protective. Gusto mo, komportable ka sa material, sa pera. Doon ka nakakahanap ng saya, nakakaramdam ng saya. Kaya, may parte ka na lumalabas dyan yung pagiging selfish mo. Kasi ito rin masculine to, So, nagiging mapag-control ka. Mas nagiging
mas piniprioritize mo ang sarili mo. Malamang na puno ka rin ng pag-aalala at the same time, puno ka ng pag-aalala, selos sa mga tao sa kapaligiran mo, Nakakaramdam ka dito ng selos, Wisdom. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. May selos ka, May selos kang nararamdaman sa malamang sa person mo, sa mga tao sa kapaligiran mo, friend ng person mo. Selosa ka, sa madaling salita. Kung tutuusin, marami ka namang karanasan, marami kang mga alam about sa, basta meron ka namang pero still, hindi gumagana yon. Hindi gumagana yung kaalaman mo, katalinuhan mo. Mas nangingibabaw yung pagiging silosa mo dito. Siloso. Regeneration. Pagka nakakita mo yung friend ng person mo na magkausap lang sila, tingin ko sa'yo, grabe ang pagsiselos na nararamdaman mo, Kabog ng dibdib mo, Grabe siguro, Hindi naman magkasama lang, magkausap lang. Meron ka ng ibang May ugali ka na nagmamasid ka dito, Nagmamasid ka. Ang ng pula yung dito grounding, pero grabe, dito ang pula ng mo, yung pinaka-grounding ground ng punong ito. Grabe yung kaya talagang selos talaga ang nararamdaman mo dito, Mas yun ang namumuo sa'yo, Nagmamasid ka or binabasa mo ang bawat kilos ng person mo o yung mga tao sa kapaligiran mo o yung na-encounter ng person mo, at doon ka naghahanap ng malicious. Nag-iisip ka ng masama or baka may taong pumipinsala sa'yo or sa inyong relasyon or sa person mo mismo. Yung kanyang feelings mo, meron kang sariling paniniwala, meron kang ganyang klaseng Pero i-share mo man yan sa person mo o hindi, nagkakaroon pa rin kayo ng hindi magandang pagsasama. Sabihin mo, kiselos ako dito sa kanya, kaya wag mo siya kakausapin, kaya meron kang sinasabi. Hindi. Ang mangyayari talaga, hindi nagiging maganda ang inyong pagsasama, ang inyong connection. Kaya tingin ko sa'yo, puno ka talaga ng worries dito. Nag-aalala ka. Kaya sinasabi, open your heart to joy. Kasi nag-close Nag-close yung heart mo Alam mo yun? Napupuno ka ng pag-aalala. Malamang dito, lupay-pay ka na Wala ka na sa mood tumayo. Ayan. Kaya nakayupi na yung tuhod mo dyan. Kasi meron kang ganong klaseng pag-aalala na ikaw lang. Yung mga worries mo nagiging negatibo, mga kaganapan, meron mang kaganapan o wala, palagi ka talaga nag-aalala. Maano ka talaga, yung nervyosa, mahilig mag-alala talaga, Yung iba sa inyo, baka LDR kayo ng person mo, kaya puno ka talaga ng pag-aalala. Sadyang, syempre, malayo, hindi kayo nagkikita, di ba? So,
na andun talaga, hindi mo maiwasan yun. Gusto mo talaga makasigurado na kung sino yung kasama niya, or kung hindi naman, gusto mo talaga magkasama na kayo, magkaroon kayo ng reunion, makauwi na siya, or magkita ulit kayo, magtagpo kayo, magsamang muli. Pag gano'n naman talaga, understandable sa'yo, di ba? Na magiging mag-alala ka. Pero yung iba sa inyo, kahit magkasama, kahit hindi magkasama, talagang naandun talaga ang iyong pag-uugali na mapag-alala ka, mapagduda, nauuwi sa negatibo. Draw, paint, think, and act in creative ways. Creative. Alam mo kung single ka, malamang na yung pagkakaibigan nyo, gusto mong mauwi talaga sa romansa, sa romance. Nagmamadali ka dito eh. Diba naman, ang daming tumatakbo. So talagang, gusto mo talagang merong action na maganap dito, no? Merong mga gatherings, pagsasalo-salo, no? Mga sosyalan, pagtitipon-tipon, mga ganyan, na naandun din ang person mo. Tingin ko sa'yo, gusto mo mauwi kayo sa maging kayo. Magkaroon kayo ng connection na maging kayo, magkaroon kayo ng ka-developan, magkaroon kayo ng pagmamahal sa isa't isa. Tingin ko sa'yo kapag ang samahan nyo, ng person mo, ikaw, hindi masaya o yung environment nyo, bumababa yung motivation mo dito. Lumulungkot ka, nawawalan ka ng gana. Kaya nga ito, lupaypay ka na dito. Pero alam mo, Scorpio, ang totoo niyan, ikaw, kahit sinabi ko yung mga negatibo mong pag-uugali, ikaw yung tao or Scorpio na loyal ka. Loyal kang tao talaga. Trustworthy ka. Responsible ka. Malamang na hindi mo napapansin yung positive side mo. Kasi mas doon ka nag-focus sa negatibong tao, negatibong sitwasyon, kaganapan sa paligid mo. Kaya yung pinaka magandang parte ng pag-uugali mo, ikaw mismo hindi mo nararamdaman, hindi mo na nakikita. Dahil yun ka eh. Maaaring hindi lahat sa inyo, yung iba, Pero alamin natin yung mensahe sa'yo ng higher dimension, para magkaroon ka ng kalayaan, para sa pagkilos mo, ang connection mo, anong gagawin mo sa susunod na buwan, taon, mga araw, linggo, depende, Patience. Una, kailangan na matuto kang kontrolin mo ang emosyon mo para ma-relieve mo kung ano man ang nararamdaman mo. Kasi nga, nagiging selfish ka, So, yan ang mensahe sa'yo ng higher dimension. Kailangan matuto kang kontrolin mo ang sarili mo. Be patient. Maging mapasensya ka. Okay? Which is, syempre, ang pagkontrol, ang pagpapasensya, pareho rin naman yan. Konektado yan. And kailangan mo rin ng self-acceptance dito. Tanggapin mo ang sarili mo, kung sino ka, kung ano lang ang kaya mo. Kinakailangan mo rin na magkaroon ka ng bagong pananaw. Tamang wisdom, At bigyan mo ng kalayaan ng sarili mo, ang person mo. At huwag kang matakot na harapin ang mga bagay-bagay. At meron kang kinakatakutan kasi, di ba? Super natatakot ka dito eh. So, kung ano man yan, alisin mo na yan. Or, kung hindi mo man maalis, harapin mo, sugurin mo. Tingnan mo naman ang daming kabayo, pasugod na. Sugurin mo.
So harapin mo. Hindi mo pwedeng talikuran kung ano man ang kaganapan, problema, na syempre ang problema kailangan malutas yan. Ano? So hindi lahat ng problema ay kailangan mong takasan. Kailangan mong harapin. Kung dumating, then sugurin mo. Harapin mo ng tapang. Yan ang mensahe sa'yo ng ating higher dimension. Ano? Kung meron kang ganyang klaseng kinakatakutan. Kuha pa ako ng... hindi ito ang kukuhanin ko. Healing. Now is a time for you to give and receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Even you. Meron ka daw healing. Okay, so, Scorpio. Ito na. Ayan o. Now is the time for you. Now is the time. So, ito na ang tamang panahon para mag-mature ka. At kilalanin mo ang tunay na ikaw. Ang totoong ikaw, ano? Ikaw ay loyal. Ano? Ikaw ang taong trustworthy. Taong mapagkakatiwalaan. Taong responsible. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na nag-struggle ng matagal ng panahon dahil sa sarili mong negativity, ano? Dahil sa sarili mong self-doubt. Panahon mo nang malamang yung self-doubt mo, meron kasing kaganapan na nangyari sa'yo, kaya nauwi ka sa self-doubt, pagdududa sa sarili mo. Ano? Pero panahon na i-heal mo kung ano man yan, ano? Kung hindi man self-doubt, yung pagiging selfish mo, kung ano man negativity ang meron ka, panahon mo na ayusin yan, na gamutin kung duguan ka, ano? Nakita mo naman yung ano ng baraha, parang duguan. Kailangan mo nang ma-heal ang sarili mo dito. Ano? Scorpio. At isa pa, no, nakakita ko dito, kapag may self-confidence ka kasi dito, ano, may kakayahan kang magdesisyon ng may malay. Dahil alam mo sa sarili mo kung sino ka at alam mo kung ano ang kakayahan mo. Ano? Na nakakaapekto yan sa pagbabago sa sarili mo, sa mundo mo, sa kapaligiran mo, sa inyo ng person mo. Ano? May karelasyon ka man o wala. Naandun yun eh. Importante yun. Hindi lang sa iyo, Scorpio. Lahat tayong mga tao. At ito na ang panahon na palayain mo yung sarili mo. Palayain mo sa sarili mo sa past. Meron ka sigurong past na grabe siguro ang pag-i-struggle mo. Sakit na naramdaman mo. Which is kailangan mo talagang mahilan sarili mo. Kaya let go na. Parang si Frozen. Let it go. Kailangan mong mahil. Ano? Linisin mo yung pagkatao mo, yung energy mo. Kailangan mong alisin yan. Ano? Para siyang atomic bomb dito. Mag-explode. Kailangan mong ayusin na yan. Pagbabago sa sarili mo at sa mundo mo. Ito na ang panahon. Palayain mo na ang sarili mo. Ano? Alisin mo na yung mga alaala na nagbigay sa'yo ng kalungkutan, na nagpabigat sa'yo, kaya hindi ka makabangon-bangon dito, kaya lupay-pay ka, nakasandal ka na lang sa puno, tapos nag-grounding ka, ito, marunong ka mag-meditation, ano? So, eto na, time na to. Yung nagbibigay sa'yo ng kalungkutan, wash out mo na yan, nagpapabigat sa'yo yung energy, alisin mo na yan, yung mga ganyan klaseng tao, mga naging karelasyon mo sa past, mga tao sa kapaligiran mo, i-heal mo na ang sarili mo. Ikaw lang ang makakapag-heal na sa sarili mo. So, ngayon sa pagtatapos ng ating reading, gusto ko lang ipaalam sa inyo na lahat naman tayo, lahat tayong tao, kapag meron tayong pinagdadaanan, may sama tayo ng loob, majority talaga,
lalo na sa mga babae, nagpupunta talaga sa mga manghuhula. Yung sa ibang bansa naman, syempre may ibang bansa, mayayaman, di ba? Pupunta sila sa mga therapies, counseling sila, minsan family sila, nagka-counseling, di ba? Sa Pilipinas, yung mga artista sa atin, di ba, ganyan ang ginagawa, no? Kaya sila, pumupunta sila doon, naghahanap sila ng kasagutan sa mga manghuhula, no? Naghahanap sila ng kasagutan, nangihingi ng advice kung ano ba dapat gawin. Ako, marami sa kliyente ko, no, lalo na spiritually awakened ako. Nandito ako sa Japan, sa hindi nakakaalam. So, majority sa mga kliyente ko is Japanese. Meron din ako ibang client sa ibang bansa. At dito naman sa Japan, meron ding ibang lahi, hindi lang Hapon. So, basically kasi, ipinapaalam ko yung kanilang negative side, pati yung person nila. Kasi kailangan mo ring ma-realize yung positive side mo at yung negative side. So, pero etong reading natin, entertainment purposes lang, So, kayo na ang bahalang mag-adjust, Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate, Walang problema yan. At yung gender, then kayo na ang bahalang mag-adjust, At dahil nga sa reading na ito, majority, malamang kayo, Scorpio, O kaya naman, hindi ikaw nanonood nito, hindi ka Scorpio, pero yung person mo Scorpio. Or ikaw na nanonood nito, yung person mo rin Scorpio, and ikaw rin Scorpio. Okay? So, nasa sa inyo yan. Kayo nang bahalang mag-adjust, Tapos yung situation din, pwede mong gawin din vice versa. Ikaw nang mag-adjust, At yung mga negativity, na mensahe ng baraha, na malamang ito ang naging sanhi ng blockages mo, sa inyong samahan, ng person mo, ng mga tao sa kapaligiran mo, pamilya nyo, pamilya niya, friend mo, friend niya, Magkarelasyon man kayo o hindi, mag-asawa man kayo o hindi, makakabuti pa rin na mag-reflect ka. Tapos, suriin mo yung sarili mo, kasi panahon mo na para ma-heal yung mga kung ano bang meron ka, At itong reading natin, gawin mo lang na sanggunian. Okay? Hindi ko naman pinipilit sa iyo na ito ang gawin mo, ito ang dapat Okay? At ang Scorpio, nag-start kayo October 23 hanggang sa November 21, Pero Scorpio, pwede kayo mag-research ng date range nyo sa internet para malaman nyo mismo, Kaya, yun ang masasabi ko, So, Scorpio, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then validate it. Scorpio, maraming salamat sa iyong like, share, comment, at kung meron po kayong gustong i-share at itanong sa baraha, mag-leave lang po kayo ng comment para pag nabasa ko, yun ang itatanong natin sa baraha. Katulad ng ginawa ko ngayon, Last time kasi may nag-share. So, ito ang ginawa kong question sa ating baraha. Okay? At sa mga cross-watcher, maraming salamat at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago kong subscriber, thank you po. Ganon din po kayo, kung meron po kayong gustong itanong sa baraha, mag-leave lang po kayo ng comment. Okay? So maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.